Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pahayag ni DOJ Secretary Boying Rimulya tungkol sa ICC Warrant of Arrest. Noong 2024, meron siyang sinabi kailang kabaliktaran sa nangyari nitong March 11, pag-aresto nila kay PRRD. Ito sa Daily Tribune na balita. Title, Boying, Hague yung ICC. Hague warrant must go through local courts. Okay, published March 18, 2025. Basahin ko Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya addressing lawmakers' questions in 2024 during the deliberation on the Department of Justice budget, said in no uncertain terms that foreign entities, including the International Criminal Court and the International Criminal Police Organization or Interpol, could not simply enter the Philippines and have their orders carried out directly. Okay. An ICC warrant such as the one supposedly used by the government on March 11 to arrest former President Duterte and fly him out of the country against his will to face charges at The Hague must first be brought before local courts which will determine its validity, Rimulya said. Yun po yung nakalagay sa ICC Rules 59 verse 1, 2, and 3. So, ibig sabihin, alam ni Secretary Rimulya yung ICC rule. Kaya yun ang sinasabi niya last year sa budget deliberation. Duterte's camp has maintained that the former president was kidnapped by the government and turned over to the ICC in violation of both Philippine laws and the ICC's own Section 59. Ito yung exact statement ni Secretary Rimulya. Recorded ito kasi budget deliberation When it comes to them, meaning ICC or Interpol, when it comes to them entering the country, kung gusto nilang pumasok dito upang manghuli at magsagawa ng warrant, kailangan itong dumaan sa ating court system. Di ba, klaro? To enforce a warrant or an action to enforce a judgment, kailangan na dumaan yan sa ating court system. Yan ang mga statement niya. Sabihin natin na nag-issue ng warrant of arrest ang ICC at gustong i-enforce ng Interpol dito para ito'y matuloy at hindi magkaroon ng kasuhan, kinakailangang pumunta muna sila sa korte natin. Di ba, klaro? Hindi naman nila ginawa. Alam nila yung tama, bakit hindi nila ginawa? Kaya tuloy, nagkakaso-kaso. Kaya doon sa Supreme Court, nandun na 3 writ of habeas corpus kaso isinampa laban, E.S. Bersamin, I think DOJ Secretary Rimulya, General Marbil, and General Torre. I think ito yung mga respondents. Nagkataon, ang maprinsipyo na Solicitor General Guevara na by law, siya ang magiging abogado ng government officials, talagang mariing humiling sa Korte Suprema nga pwede hindi kami sasama dyan. Dahil
hindi namin effectively madepensahan ang mga respondents dahil taliwas sa aming paniniwala yung ginawa nila. Ganun yun eh. Na bakit itinurn over ng Philippine government ang dating presidente na wala naman sa paniniwala, legal perspective o legal stand ng Solicitor General, wala nang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. So, paano ngayon yan? Wala silang abogado. Tatalakayin sa Korte Suprema. Ito, baka i-brought out ito ng Senator ni Sal Panelo. Ikuan nila na nagpahayag ang DOJ Secretary na dapat dadaan sa local court system, yung Interpol or ICC warrant of arrest. Bakit hindi sinunod? Baka, kasi kung susundin nila yun, magtatagal pa. Kasi hindi kaagad So, ang gusto nila pala is kaagad-agad yung March 11, huliin, isakay sa aeroplano at ilipad. Yun ang plano. So, nag-stick to the plan sila. So, ngayon, nasa Netherlands ng Pangulo, ang tanong, ano kaya mangyari? Senaryo. Ang ruling ng Supreme Court is paboran ang writ of habeas corpus. Ipakita nyo, i-direct ng Supreme Court ang mga respondents, PNP, DOJ, produce the living body of Rodrigo Roa Duterte. Ano kaya mangyari? Ang ICC ba i-release nila? Nako, yun na nga ang malaking malaking katanungan in kaso na ang Korte Suprema paboran ang writ of habeas corpus na isinampa laban sa mga respondents. Kaya ba nilang i-produce si PRRD? So, magdasal po tayo mga kaibigan, mga nagmamahal kay PRRD. Ang unang labanan po dito muna sa ating Supreme Court, na sana katigan ng Korte Suprema ang petisyon na isinampa ng tatlong Duterte na magkakapatid. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos. Ang malaking tulong kayo sa Tribong Talaandig sa Bukidnon dahil ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa Donggawon, ug mo na ni nga balay ang among bisitaon, ug naa si ate sa sulod, ug ato siyang istoryahon. Ayo! Maayong buntag. Oo, dayon ko sa inyong balay. Oo. Oo, mao na ni ang ilang balay. Nagaulanan na gyud ni siya. O mga luag na gyud ang bangag. So pila na ni siya ka tuig nga inyong balay? 30. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. So mao na ni kay dagkoon sa bangag sa Ilangero. So 30 na ka tuig. So dugay na gyud. So gatulo na gyud ni. Gaulanan na. Kusog na kaayo ang tulo kung mag-ulan. So kuan kanang pila man mo diri gapuyo? Tulo ka pamilya. Tulo mo ka pamilya ani nga gapuyo. Oh. Kuan nagyod kanang kay kuan naman mo karon nga nakita naman gid namo nga tulo naman pud di nga balay unya tulo mo ka buok ani nga pamilya nga gapuyo. So asa man karon ang kuan ninyo ang inyong mga kuan ani nga gapuyo ang inyong kaluon? Nagtrabaho na sila. So ikaw karon ang nabilin. Ako. Karon nga makita na bitaw nga kanang galuon ra man gyud mo.
Sa unsa man ni nga balay sa imong mama, sa imong igsuon or Ako ugangan. imong ugangan galuon ra mo din ani. Oh. Dayon gatuluan na pod ang imong ugangan ang iyang balay mauna ni siya. Oh. So karon manguha na mo og kahoy Oh. og kanang round timber kay naa na mi didto lansang pako Plincent nga mahatag sa inyo ha. Karon gakuha naman akong bana og o kaanggahad. Gakuha na karon siya og tukod. Oo. Mag-ready na mo. Naa may tuko duha pa ka buok. Naa na mo tukod nga duha ka buok. Oo, sige, mas maayo nga mag-prepare na mo. O Kay ang kining imong ugangan pod, matagaan pod ni siya og gero. Kamo kay galuon raman mo, so magtukod na mo. Ang imong uba ora ni isdan ang kuan ato pan diri. Oo, kay imong ugangan tanawan ni iyang balay na diri mo ga loon dahil tulo na siya nga balay sumuo na ni ang ilang balay gyud nga tulo na gid kayo. 30 na ni katuig. Kani mao ni isdan. Ilisdan running ato ani. Tanggalon na rin Oo, siya. tanggalon ra ni siya Kay iya. kaulanan naman siya. Sige, sige. So matagaan ni, so duha mo ka pamilya ang O matagaan. duha. Oo, sige, salamat. Kani dito man ni Oo, sige. isdan niya. Oo, sige, salamat.